Nagbabalik ang PTV Sports. Makakapanayam natin si Sir Dikias Mendioro, isang well-experienced marathon runner mula sa Cavinti, Laguna. Good morning, Sir Dikias. Good morning. Magandang umaga, Sir Good Dikias. Good morning po. Ako, sir, kailan ba tayo nagsimula sa sumabak sa mga marathon event? Nag-start po talaga ako, ma'am, 2014 to 2015 po ako nag-start. Pero ano po, 5K, 10K, half marathon lang po talaga sinasalihan ko. Hindi pa po ako talaga nagpo-full marathon noon. Kasi nito lang po ako sumali ng marathon noong December 2024 po. First time ko lang po mag-full marathon po talaga, ma'am. Pero ang sinasalihan ko po talaga 5K, 10K hanggang half marathon po talaga. Pero yun po talaga yung sinasalihan ko 5K, 10K kung saan po ako lumalaro dito sa Pilipinas po. Dikias, so nasabi niya, this is the first time na talaga nag-full marathon kayo. How was the experience for you? Ano yung naging difference ito para sa'yo dun sa mga 5, 10K marathon races? Yung marathon po talaga na first time kong lumaro ng full marathon. Grabe experience talaga nangyari sa akin kasi hindi ko akalain pero nag-top 8 naman ako sa full marathon ko kahit first timer ko. Kasi talagang lahat ng 5K, 10K half marathon kasi doon yung experience ko doon para sa akin kaya ko naman doon eh. Kumbaga yung pressure doon ng 5K, 10K na ipapanalo ko talaga eh na nakakapasok ako ng top 1, top 2, top 3. Pero doon sa full marathon talaga na-experience so grabe talaga. Iba po talaga yung full marathon na experience ko, ma'am. Opo, nabanggit nyo nga po, no, Sir Dikias, bali 5K and 10K po yung una nating sinasalihan. Pero this time, nag-full marathon na po tayo. Ano ba yung nag-urge sa atin na gusto na nating mag-full marathon? Kumbaga, ano yung nag-udyok sa kanya na this time, after 10 years, let's go full? Or, ano yung nag-udyok sa inyo? Sir Dikias, do you hear us? Ang nag-udyok po talaga sa akin, yung coach ko po talaga sabi sa akin, yung edad ko po kasi, ma'am, ngayon kasi 28 na ako. Sabi sa akin, pwede na ako isabak sa full marathon kasi iba na yung kumbaga yung lakas ko, kumbaga kailangan ko nang abutin doon, kumbaga kailangan ko na ma-experience yun kasi yung edad ko talaga pwede na talagang pansabak sa full marathon. Kasi dati talaga kapag mga 20 ka pa talaga, kailangan doon ka muna mag-base talaga sa 5K, 10K. Kasi sa tagal ko nang tumatakbo, ma'am, hindi ko pa talaga naisip dati na tumakbo sa 42 kasi ang 42 po talaga napakahirap po ng ensayo niyan. Hindi po biro yung pag-iensayo ng full marathon na-experience ko sa 5K lang at 10K na ensayo lang po. Kasi yung ensayo ng 5K, 10K hanggang half marathon, medyo lang po talaga, kayang-kaya ng isip ko. Pero yung full marathon talaga, labanan po talaga ng isip. Kailangan talagang yung isip mo at katawan mo talagang kailangan nagtutugma po para matapos mo yung full marathon. Kasi talaga gutom, uhaw, nandyan lahat talaga yung pressure dyan. Kaya kailangan pag-isipan yung pag-full marathon bago sumabak talaga yan. Kailangan mahabang preparation po ng pag-iensayo pag sasabak ka sa full marathon, ma'am. Na-mention nyo yung training. So, can you walk us through ano ba yung itsura ng training mo in preparation for competitions? Ma'am, ang mga preparation ko sa training talaga, kapag naghahanda talaga ako bago ako sumabak sa mga kahit anong event, talagang pinaglalaanan ko po talaga ng oras, panahon. Kasi yung pag-ensayo po talaga napakahirap. Kasi nandyan lahat, mararanasan mo ma-injury, lahat pagod. Kaya kailangan talaga mahaba yung preparation mo para
makamit mo yung tagumpay na gusto mong makamit talaga. Kasi yung pagtakbo po talaga, mabilis lang po tumakbo kung tususin. Pero yung pag-iensayo po, napakahirap. Kasi nandyan po lahat yung pressure, kung paano mo masosurvive yung ensayo. Kasi talagang mahirap po mag-ensayo. Kasi yung pinakamahirap, ma'am, gumising na nga lang po sa umaga eh. Kung paano mo lalabanan na gumising ka araw-araw para mag-ensayo. Tapos hapon, mag-iensayo pa ulit. Kailangan po talagang labanan yung pag-iensayo. Kasi kung gusto mo talaga yung ginagawa mo o gusto mo magtagumpay, ma'am, kailangan po talaga hard work talaga sa ginagawa. Kung gusto mo yun, talagang sipagan mo para magtagumpay po sa gustong makamit po, ma'am. Curious lang ako, for a marathon race, do you train every day and for how long? Yes, ma'am. Araw-araw ba kayo nag-ensayo for a marathon race? At gaano katagal usually to if araw-araw? Yes, ma'am. Araw-araw po talaga ako nagtitraining. Sa isang araw po, ma'am, talagang nakakadalawang training po ako. Umaga at hapon po talaga yung training ko. Kasi talagang kailangan paglaanan po talaga ng oras kung gustong lumakas talaga. Mahirap po talaga mag-ensayo. Kasi magti-training po ako sa umaga. Kasi yung program ko pong sinusunod, kailangan po talaga masunod ko po talaga na maayos. Sa isang linggo po dapat yung program na binigay sa akin, kung 1 week po yung training yun, magat hapon, kailangan masurvive ko po yun. Kailangan magawa ko po ng maayos yung training, ma'am. Opo, Sir Dikias, napansin namin, no, may mga medal po kayo sa background nyo. Ayan ba yung resulta ng pag-achievements po natin? Yes po, ma'am. Yan po ang resulta ng mga pinaghirapan kong tagumpay pong nakamit ko po sa race ko, ma'am. Opo, ano ba yung memorable dyan? Baka pwedeng ipakita nyo po, Sir Dikias. Ang memorable sa akin, ma'am, na race ko, ma'am. Ang yung weekly relay Patapa po. Yung Patapa weekly relay po. Yung naginanap po sa Ultra Pasig. Ito lang pong October. Yung finals po, October 2024 po, ma'am. Kasi po, ma'am, ang memorable po sa akin doon, 1 week before na lang po yung laban ng qualifying for weekly relay po ng Patapa. Hindi ko akalain na mapapasali po. Nasasali talaga ako kasi biglaan po talaga. Kasi ang pinaghahandaan ko po talaga noon ay yung full marathon po na Milo Marathon. At hindi ko talaga naasahan na makakasali ako sa qualifying. Kasi po sa dami pong buong elite po yun eh. Kaya para sa akin memorable po yun. Lahat buong elite po yun ng Pilipinas. At mga varsity po, lahat po sumali lahat doon. Hindi ko akalain na makakapasok po yung time ko. Kasi ang time ko po sa 5K po ng qualifying, 15:06 po. Ang 5K ko po. Opo, Sir. Tapos, Go ahead, sir. Tapos, nakapasok po ako ng finals. Hindi ko po akalain na ako po yung magkakamit ng gold medalist po ng 5K. At nakuha ko po siya ng time ng 14:50 po. Hindi ko po akalain, first time ko po talaga. Kaya sensya po ako nun. Kasi sa lahat po sa buong elite po ng Pilipinas, dito sa atin sa Pilipinas talaga, halos kaunti lang po talaga yung nagpo-14 ngayon sa 5K. Opo, Sir Dikias, nabanggit nyo nga po, no, sumalang tayo sa Patapa weekly relays. Bukod ba sa 5K, ano pa ba yung event natin na sinalihan, Sir Dikias? Sumali din po ako ng mga events sa Milo Half Marathon. Una pong sinalang ko talaga Milo Half Marathon. Nakuha ko po yun ng time na 1:10 po. 21 kilometer ko po. At naka-champion po ako ng half marathon at nakapasok din po ako ng final marathon po na ginanap po sa Cagayan de Oro nitong December 1, 2024 po. Alam mo, Sir Dikias, no, besides yung physical fitness natin, importante rin yung mental toughness when it comes to marathon.
Was there ever a time na nagkaroon kayo ng setback, na burnout kayo, and you decide, parang sumasagi sa isip nyo na maybe gusto ko nang mag-give up and just go back to the 10, 5K marathon run? Were there times? Yes po, pumasok po sa isip ko yun, lalo nung sumali po ako sa sa full marathon po. Kasi talagang naiyak po kasi ako nun kasi hindi ko akalain na hindi ko magagawa pero nagawa ko naman po yung best ko kasi, pero sa training po kasi yung hirap na ginawa ko sa training, talagang dugot pawis po talaga yung pagte-training ko para lang po makasali at maipanalo po yung full marathon na aking sinalihan. Kaso talaga, hindi talaga ako pinalad, pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon, ma'am. Kaya mag-i-ensayo po talaga ako para makamit ko yung full marathon na yun. Pero sumagi talaga sa isip ko, ma'am, na bumaba na ulit sa 5K at 10K kasi doon ako yung mas mas kaya yung isip ko muna. Kasi sa ngayon, kailangan kong gusto talaga mag full marathon, ma'am. Kailangan ko munang magdagdag talaga ng hard training pa talaga para makasabay sa mga buong elite ng Pilipinas po dito sa Pilipinas po. Kasi madami na po talagang elite runner ngayon. Kaya kailangan talaga puspusan po sa pag-iensayo. Kailangan disiplina po talaga ang kailangan para makamit mo yung gusto mo po, ma'am. Nabanggit nyo nga po na 10 years ago sumasali na po tayo sa mga events. Pero ngayon po talaga yung running marathon events, talagang ang dami pong sumasali. Ano bang masabi natin na Sir Dikias na maraming tumatangkilik po ngayon sa mga running and marathon events? Yes, ma'am. Sa dami na nga po tumatangkilik ngayon, madami na rin, di lang po tumatangkilik, madami na rin pong nagbubuo ng mga club. Bawat buong Pilipinas po, madami na pong nagbubuo ng kanya-kanyang grupo. Talagang naging demand na po yung running. Pero ang masasabi ko po talaga marami po kasing dahilan kung bakit tumatangkilik talaga sila sa running events. Isa na rin po kasi dito yung gusto nila mag-ehersisyo para po maging maganda po yung kanilang kalusugan. Pangalawa po, para po para makatulong din sila kasi po yung mga ibang running events naman po kasi for a cause po talaga. Kaya maraming tumatangkilik, maraming sumasali kasi gusto rin nilang makatulong sa mga others tawag dito, mga charitable causes po. Kasi yung ibang mga events po talaga for a cause para sa makatulong po sa mga nangangailangan ng mga kabataan na kailangan po talaga ng tulong dun sa charity po. At isa po dito, kaya marami pong tumatangkilik para ma-motivate po lahat ng mga kabataan na maiwasan din po nila yung mga kanilang ginagawa, yung katulad ng mga kabataan, ibang kabataan kasi ngayon nalululong na po sa katulad gadgets natin. Kasi ngayon iba na po talaga yung panahon ngayon. At yung iba naman talaga sa kung saan sila nalilibang. Kaya kailangan ma-motivate din sila sa mga tumatakbo na kailangan pala nating magpapawis, kailangan natin gumaling ang ating kalusugan. Kaya marami pong tumatangkilik talaga ngayon sa running. Kasi pantanggal po talaga yan ng mga stress, pagod sa mga ginagawa sa pang-araw-araw. Kaya malaking tulong po talaga yung running lalo ngayon sa panahon natin, malaki po talagang tulong. Yun lang po. Yung mga kabataan nga ngayon, nalululong sila sa gadgets. Ano kaya yung best way, or meron po ba kayong mga tips para dun sa mga gustong magsimula sa running?
Mga tips ko lang ma'am diyan sa sa mga gustong magsimula sa running. Una po, kung gusto talaga nilang magsimula, una pong gawin nila, mag-set sila ng mga goal or schedule bago sila tumakbo para ganahan po sila. At pangalawa po, gumamit sila ng tamang sapatos sa kanilang unang pag-iensayo para maiwasan po nila yung injury, para iwas sila sa mga kung ano less po talaga ng injury. Yun po talaga, kailangan maayos po yung sapatos na ginagamit natin kasi marami pong sapatos na lumalabas ngayon pero kailangan po talaga tama po yung ginagamit natin pang running. Kasi una po sa lahat, kapag na-injury po yung paa natin, talagang wala na, susuko na agad tayo agad sa unang try pa lang natin. Parang ayaw na natin tapusin o ituloy yung nasimulan nating running. Tapos mga pangatlo po ma'am, magsimula lang po sa dahan-dahan. At kung ano po yung lakas nyo na pwedeng ibigay doon sa pagtakbo, dahan-dahan lang po. Kasi ang running kasi hindi naman kailangan biglain, lalo pag nagsisimula ka pa lang. Kailangan dahan-dahan lang para hindi ka mabigla. Kasi pag nabigla tayo, possible na may mangyayari sa atin. Kailangan ko ano yung lakas lang natin, bilang muna ibigay natin sa running. At pang-apat po, ito pa ang tips ko pa, bago po talaga magsimula ng running, kung mag-start na po ng running, kailangan before tumakbo tayo, kailangan mag-warm up muna tayo, mag-stretching or mag-cool down before po bago tumakbo para maiwasan po natin yung injury at para mas ganahan tayong tumakbo kasi pag once na nag-stretching tayo, mag-warm up po bago magsimula, talagang nakakagana pong tumakbo at nakakalis po yan ng injury talaga at yung pagko-cool down po ay nakakapag-recover po yan ng katawan natin pagkatapos tumakbo. Isa pa po sa magkaroon po kayo ng disiplina sa inyong sarili. Kasi po kung wala ka pong disiplina sa pagra-running, parang useless din po yung ginagawa nyo. Kasi kung takbo lang ng takbo, wala lang po talaga. Kung kailangan po talaga disiplina pa rin po kayo. At lalo-lalo na sa nutrition nyo po at sa hydration po. Kasi kailangan po ng nutrition, tamang nutrition sa running at hydration po. Kasi po once na yung nutrition nyo po ay kulang sa pagra-running, possible na mahilo kayo o kung ano man po mangyayari sa inyo kapag kulang ang nutrition. Sa hydration naman, kailangan kapag tumatakbo kayo sa running, ang hydration wag niyo pong kalilimutan kasi kahit kaming mga kahit kaming mga ensayado o elite runner, talagang napapagod din. Kailangan talaga tubig kasi kailangan natin ng hydration. Kasi once na ma-dehydrate po tayo, wala. Talagang papunta po tayo dun sa sakit. At possible po talaga ma-hospital pa kung inaasan kasi ako, na-hospital ako na naranasan ko po talagang ma-dehydrate. Pero at least nakasurvive po ako. Yun lang, ma'am. Madaming tips ang ni ganda. Sir Diaz sa atin, no? Hydration is very important, especially Lalo sa na sa rigorous pagtakbo, physical oo. activity na marathon running. No? Anyways, Sir Diaz, maraming salamat po sa pag-unlak sa amin.